Kaya tanong ko po kayo, kung tatanungin ko kayo personal, meron na ba kayo na-witnessan? Meron na ba kayong mga testimony ng dahil sa buhay ninyo ay nakakilala sila sa Diyos? Ilang years ka ng Christian? 10 years ka ng Christian? 20 years ka ng Christian? At hanggang ngayon, sarili mo pa rin ba ang iniisip mo? How about those other people na hindi pa nakakilala sa Panginoon? Sana, magkaroon tayo ng time. Mangako tayo sa Diyos, Lord, gusto ko gamitin mo ko. Hindi man sa ganitong congregation, but just use me kahit sa isang kaluluwa lang na makilala sa babaguhin mo. Soul winning is very important. Kaya compassion ang pinakamahalaga. Hindi tayo nagsasoul win because it is required. Mapapagalitan ako kay pastor. Nakakaya, Bible student pa man din ako, workers pa man din ako, asawa pa man din ako ng pastor, pastor pa man din ako, kailangan ko mag-akay ng kaluluwa. No, that's not our motivation. We win souls pagkat naniniwala tayo na merong impyerno at yun yung pinakadahilan kung bakit si Kristo ay namatay dito sa krus ng Kalbaryo. So high the price he pay. Ibig sabihin talagang buhay niya yung kapalit para lang sa kaligtasan. Why we surrender our life? Why pastors surrendering their life? Why missionaries are surrendering their life? For the sake of the gospel. We thank God for everything. Pero lagi natin tandaan that the main thing is soul winning. Young people, tulungan niyo yung pastor ninyo na mag-akay ng kaluluwa. Hindi po niya kayang pastoran niyo yan. Samahan niyo siya. Ang challenge ko lang po, young people, uwi po tayo na merong desire na mag-akay ng kaluluwa. Ulitin ko po, sana, umuwi po tayo sa church natin na mayroong desire na mag-akay ng kaluluwa. Kakalungkot. Misa po sa mga pinakakonti nagpa-participate ay sa soul winning. Nakakalungkot. That's the main thing. Yun yung pinaka number 1 na utos ng Diyos sa atin. Madalas po, gusto natin yung choir ministry. Sa choir ministry kasi, nakikita tayo. Pinapalakpakan, nakanirecognize yung talent natin, walang nagre-reject sa atin. Pero bakit sa soul winning napakonti? Kasi mainit, nakakatamad, at most of the time, sasabihin natin, wala tayong time. Pag gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Church, kalagi kong sinasabi, hindi kita uutusan na mag-win ng kaluluwa. I just want you first to love the Lord sa buhay mo. Bakit? Because when you've learned to love the Lord with all my heart, with all your heart, kahit hindi ka utusan na mag-akay ng kaluluwa, mag-aakay ka ng kaluluwa para sa Panginoon. Because to love the Lord is to love the lost. You know what, Christians? Hell is real. Naniniwala po ba kayo na ang impyerno ay totoo? Hindi tayo mga saksi. Meron tayong kasabihan, what you believe determine how you live. Sinasabi mo, yung mga saksi sa amin, napakaaga nila, nandun sila na hindi mo alam na meron silang binebenta ng mga libro. Pero itong mga saksi pong ito ay hindi po sila naniniwala sa impyerno. Pero ang pinagtatakan ko sila, bakit napakasipag niyong mangaral ng salita ng Diyos halos araw-araw na nangangaral ng salita, samantalang wala namang impyerno. Pero sabi ko nga sa saksi, sabi ko, if tama yung paniniwala mo na walang impyerno, walang lugi sa amin. Kasi pag namatay tayo, wala naman pala eh. Sana ganun na lang kasimple ang buhay. Pag namatay ka, wala na. Pero iba yung paniniwala natin. Sabi ko sa saksi, kung namatay ka at tama yung paniniwala namin, malaki yung kaluguyan mo sapagkat ikaw ay magsasuffer sa impyerno. At alam niyo po, mga kapatid, sino yung mga taong pinapaisip sa iyo ng Diyos? Sino yung mga tao na around your circle na hindi pa nakakilala sa Panginoon at ikaw yung ina-expect ng Diyos para bahaginin mo na salita ng Diyos yung mga tao dyan? Pero sometimes, para bagang hindi tayo naniniwala sa impyerno. I just want to ask, what if God, i-flash na ng konti yung impyerno? Sa langit, kahit 1 minuto lang, ipa-flash niya, Brad, yung mga kaklase nyo, yung mga tao na namatay na nagdudusa sa impyerno.
At nung nagmamakaawa sila na they are longing for second chances, talagang nagmamakaawa sila, sana meron pang second chance na kamukha ng Luke chapter 16 na mayaman na nagmamakaawa. Na kahit walang tubig, walang aircon, walang anuman sa impyerno, at ang pinakamahirap pa doon, yung tao doon, yung rich man na nagsasuffer noong Luke 16, ako po ay naniniwala na hanggang ngayon ay nagsasuffer pa rin siya sa lugar ng impyerno. How about yung mga tao dyan? Kung para siguro hindi tayo titigil na mangaral ng salita ng Diyos. Tama po ba ako? Bakit ngayon? Kailangan pa bang ipakita ng Diyos yung impyerno para lang mangaral tayo ng salita ng Diyos? Hindi pa ba sapat na yung sapat na sinasabi ng Diyos that there is hell para ipangaral natin yung salita ng Diyos? Kaya po church, sino yung makasama natin sa basketball? Sino yung makasama natin sa coffeehan? Sino yung makasama natin sa mga saan-saan, sa gala? Sa mga saan kayo pumupunta? But the question, na-share mo na ba yung salita ng Diyos sa kanila? Young people, nakikiusap po ako. I cannot win everyone. I want, ang desire ng Diyos, yung bawat tao ay maligtas. At hindi ko kayang iwin lahat. At hindi nyo rin kayang iwin lahat. But there is one, lahat tayo pwedeng makawin ng kahit isa man lang ng kaluluwa. Kaya po, young people, minsan hindi ko alam kung marami po ito. Pero compare sa population, yung percentage natin, napaka-konti natin. But I hope and pray. Andyan pa kayo, amen? I hope and pray mamaya, kung di kayo involved sa soul winning, i-commit nyo yung sarili ninyo. Nasasama na po kayo ng soul winning. Please lang. Please lang. Pag sinabi ng teacher nyo, gawin nyo itong project na ito, gagawin nyo. How much more? Sinabi ng Diyos, bakit hindi nyo kayang gawin?